Hello guys, hindi ko ma-imagine na sa tagal-tagal ng panahon, mag-usap kami ulit na aking ex-fiancé na kung saan siya po ay ama ng mga anak ko. 15 years po kami hindi nagkasama. After 2010, ngayon lang kami nag-chat ulit. Parang hindi ko akalain ng lahat-lahat ng ito na nangyari ulit. Mag-usap ulit kami. Pero hindi ko alam kung kami ba talaga. Kaya masakit isipin yung tagal-tagal na namin hindi nag-uusap. Yung nagkaroon na ako ng boyfriend, ka-engage, pero hindi talaga ako nagpakasal. Kasi bakit? Hindi ko alam kung darating pa siya ulit. Babalik pa siya ulit sa buhay namin. Kasi sa totoo lang, ang hirap kasi makita yung dalawa kong anak na walang ama. Namumulila sa akin. Iba pa rin yung ano, ama talaga yung makakasama natin. Pero hindi ko alam kung mamahalin ba ako ng ama nila. Kaya ng dati lang hindi ako nag-expect kasi sa ngayon meron din ako karelasyon. Meron din ako na-engage din ako. Kaso LDR lang kami, hindi kami nag-meet personally pa. So, hindi ko alam guys kung ano ba talaga ang mangyayari kasi para sa akin, masaya na ako na makita siya ng mga anak ko. Masaya na ako na makasama siya kahit saglit lang. Maramdaman lang nila na may kamusta. Maramdaman lang nila na importante din sila ng ama rin na. So, para sa akin, parang unfair, di ba? Kasi may mga anak, ama ng mga anak ko sa iba. Pero mas priority niya sila kaysa sa mga anak ko. Kaya masakit din sa atin niya. Masakit din sa akin na parang binabaliwala yung mga anak namin. Na parang hindi importante sa kanya yung mga anak namin. Kaya lahat-lahat ng ito ay pinapasa Diyos ko na lang. Kasi niloko niya ako, nag-cheat siya sa akin, nagkaroon ako ng boyfriend, naghiwalay kami dahil din sa kanya, nagkaanak kami ng pangalawa, ganun pa rin, niloko pa rin ako. So, hindi ko alam guys, kasi ano talaga siguro ibang mga lalaki, di lahat naliligaw ng landas. Pero ngayon, yung kanyang asawa, nag-cheat daw sa kanya. Di ko alam kung ano totoo talaga. Sabi niya, nag-cheat daw sa kanya. Di ko alam kung karma niya ba to o kasi niloko siya ng asawa niya. So, hindi ko alam kung dahil pa sa babaero siya, niloko niya kami, nabandulan niya yung mga anak niya sa akin. Kasi ang Panginoon, di naman yung gusto na ama ka, abandulan mo yung anak mo. Parang ayaw rin ng Panginoon na magpatuloy siya sa kanyang mga kasiyahan na yung mga anak niya. Namimiss siya. Gusto siya makasama. Pero, the other day lang kami nag-usap. Tapos, narinig siya ng mga anak ko yung boses niya. Walang video call. Phone call lang. Kung tuwa yung dalawa kong anak guys, parang iba yung pakiramdam na makita mo yung mga anak mo na kung tuwa marinig yung ama nila. Kaso kahapon, hiningi ng mga bata yung number niya.
Tanong ng tanong sila kung ano na-update ng daddy nila. Sabi lang niya, take it easy daw. Not now daw. Pero sabi ko naman na ibigay ko na yung number mo. Huwag mo na daw kasi may inaasikaso pa siya doon sa Denmark. Kaso lang, sabi ko naman, sinabihan ko na sila na huwag mo na siyang i-message ngayon kasi nga may ginagawa pa siya. So ako naman, sobra kong patient at maintindihin din. Niyaan ko na lang siya. Sabi ko sa mga bata, huwag mo na kayong mag-message sa daddy mo, baka may ginagawa pa. Kasi alam ko, busy rin siya dahil nga nag-divorce siya doon sa asawa niya doon sa Denmark dahil nga nag-cheat sa kanya. So, parang sa akin, excited yung mga anak niya. Hindi ko alam kung naharapin niya sila. Hindi ko alam kung kakausapin niya sila. Kasi, simula nang binuntis ko yung bunso ko, 15 years na. 2010 kami last na magkasama sa Denmark. Paskong Pasko, umalis ako sa Denmark. Kasi, yun, nakitaan ko na nga ng mga ebidensya na meron siyang iba. Tapos, ako na rin talaga ang soma ko. Umalis ako doon. Hindi ko kaya yung naramdaman ko. Siyempre, buntis. Tapos nandiyan pa yung panganay ko. 5 years old siya rin noon. Last silang magkasama. Ngayon, 19 years old na yung panganay ko. Yung bunso ko, magpo-14 na yung July. So parang, for me, lahat ng to, siguro, gusto rin ng Panginoon na mag-meet sila ng mga nila. Kaya, wait na lang siguro. Matay na lang ako kung kailan niya kausapin at harapin ng anak niya. Kasi masakit sa akin bilang ina. Hanap-hanapin nila yung ama niya. Tapos hindi ko kaya silang ipagharap. Kasi malayo yung ama niya sa akin. Malayo yung kanyang pagmamahal sa mga anak ko. Kaya, sana hindi na rin siya para makita yung mga anak niya dito sa akin. Kahit bilang ama lang. Kahit wala na kami. Okay na sa akin. Kaya guys, update ko kayo kung ano na. Inimit niyo ba kami? O baka putulin na naman niya yung kanya communication sa amin. Salamat guys.